Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, habang nasa kanilang daan patungong Emmaus ang dalawang alagad, nag-uusap sila tungkol sa mga pangyayari ng mga kinalaman sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. Batid nila ang balita ng muling pagkabuhay, ngunit nagdududa sila. Ipanalangin natin sa misang ito ang mga taong walang katiyakan sa kanilang buhay pananampalataya. Madama at maranasan nawa nila si Kristo na muling nabuhay sa tulong ng simbahan, sa pagbabasa ng Biblia, at pakikisalo sa Eukaristiya, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan. Ang Diyos Ama, Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Nung mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, "Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Ngayong ipinasya na nitong palayain siya, itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyong natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangan magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon, sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Poon, sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Dapat mapagpuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang. Diniririnig niya sa pananawagan. Poon, sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon, sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, poon ang nangangalaga. Poon, sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan.
Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. At iyay si Hesukristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang Kaniyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kaniyang mga utos ay sinungaling, at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa, nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha. Tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, nang kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta, at sa mga aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Sabay-sabay po nating papurihan at parangalan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi magandang umaga sa inyo. Ayan, buhay pa po ba yung mga katabi? Buhay pa naman. Sa atin pong ebanghelyo, nakita po natin, napakinggan natin, na yung mga alagad ng ating Panginoon ay natakot sa kanyang presensya. Bakit? Dahil akala po nila yung ating Panginoon ay isang multo. Pakitingnan nga po yung katabi. Mukha po bang multo? Hindi naman. Nakakita na ba kayo ng multo? Huwag naman sana. Mamaya po natin pupuntahan kung saan nanggagaling yung takot ng mga alagad ng ating Panginoon. Ngayong linggo po, gusto kong simulan yung ating pagninilay sa pagpapaliwanag kung ano ba ang ibig sabihin ng Pasko. Dahil ngayong linggo ay pang-ilang linggo na po ng muling pagkabuhay. Pangatlo na po. Ang tawag po natin sa pagdiriwang ng mga panahon ngayon, Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ibig sabihin po ng Pasko ay pagtawid. Pagtawid mula sa dating buhay patungo sa bagong buhay. At ito po yung inaalala ng mga Hudyo kapag pinagdiriwang nila ang Pasko, the Passover feast. Ang inaalala nila yung pagtawid nila mula sa pagiging alipin sa Ehipto papunta sa kalayaang ibinigay ng Panginoon. Tayo po, mas malalim din yung ating ipinagdiriwang na pagtawid. Simula pa lang nung unang linggo ng Pasko ng pagkabuhay, pinaalala na sa atin na yung ating pagtawid na dulot ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, pagtawid mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Nung ikalawang linggo, itinawid tayo ng Panginoon mula sa karumihan dulot ng kasalanan patungo sa kalinisan sa pamamagitan ng dakilang awa at habag ng ating Panginoon. At ngayong linggo, itinatawid niya tayo, pati na yung mga alagad, mula sa kanilang takot patungo sa kapayapaan. Takot patungo sa kapayapaan. Saan po ba nagmumula yung takot ng ating mga alagad? Yung mga alagad ng Panginoon. Nagmumula po yung takot nila sa kanilang pagkakasala din naman sa ating Panginoon. Natatakot sila na dahil sila ay nagtago, sila ay nang-iwan, sila ay tumalikod sa ating Panginoon. Baka pag muling bumalik yung ating Panginoon at ito nga nasa harapan na natin, ay tayo ay sumbatan at parusahan niya. Bakit din sila natatakot at naguguluhan? Kasi hindi rin nila naiintindihan, simula pa lang nung nakasama nila si Jesus hanggang sa kamatayan, yung kanyang dadanasin. Iba yung iniisip nila na Mesiyas. Akala nila yung Panginoon nakasama nila dahil siya ang manunubos. Akala nila hindi siya maghihirap, hindi siya magpapakasakit, hindi siya mamamatay. Kaya natatakot din sila. Dahil baka kung anong dinanas ng kanilang sinusundan ay maranasan din nila. Kaya anong ginawa ni Jesus upang maitawid sila mula sa kaguluhan ng pag-iisip at mga takot sa kanilang kalooban? Siya ay muling nabuhay at muling nagpakita sa kanila. At ano pong ginawa ni Jesus na napakahalagang hanggang ngayon ay ginagawa niya para sa atin? Kung titingnan po natin sa Ebanghelyo, yung isa po sa mga ginawa ni Jesus, nagtanong po siya kung may makakain ba kayo. May makakain ba ako na pwede niyong ibahagi sa akin? Hindi ho ba mga buhay lamang naman talaga ang nagugutom?
At ano pong ipinapaalala at ipinapahayag ng paanyaya ng ating Panginoon na gusto niyang makikain kasalo kasama yung mga alagad. Yung ipinapahayag po noon na kahit na sila, yung mga alagad, ay nakagawa ng mali, handa pa rin si Jesus na tanggapin sila bilang kaibigan niya. Hindi ho ba tayo, kapag mag-aayang kumain, hindi naman po tayo mag-aayang kumain sa mga kagalit po natin, hindi ho ba? Yung mga kaaway natin, hanggat maaari, iiwasan at iiwasan natin. Yung mga taong nakasakit sa atin, di ba, iiwasan at iiwasan din natin. Halimbawa na lang din sa isang pamilya, kapag may nagkakaroon ng tampuhan, hindi ho ba, hindi na rin nagsasabay-sabay na kumain sa isang hapag. Kapag yung mag-boyfriend at mag-girlfriend ay nagkakaroon ng tampuhan, hindi rin nakikita, hindi kakain ng magkasama, mag-iiwasan din. Pero yung ating Panginoon, sa kabila ng nagawa na pagkakamali ng kanyang mga alagad, inaya niyang kumain na kasama siya. Para saan? Para saan yung pag-aaya ng ating Panginoon? Para sila ibalik at paliwanagan. Liwanagan yung isip ng mga alagad niya. Na ito talaga yung nakatakdang mangyari sa kanya. At sa pamamagitan ng kanyang pakikisalo sa kanya, sa kanyang pagpapaliwanag, bibigyan sila ng lakas para sila ay maging saksi niya dito sa mundong ito. At makikita po natin iyon, na matapos na paulit-ulit na paliwanagan sila ng ating Panginoon, nung panahon ng muling pagkabuhay, yung ating mga alagad, yung mga alagad ng ating Panginoon, tunay na nagkaroon ng lakas ng loob para maging saksi ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Nawala po ba yung takot? Meron pa ring takot, pero mas malaki na yung pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Dahil kung anong naranasan ng Panginoon sa kabila ng mga paghihirap, alam nilang yun din ang kanilang raranasin kapag sila ay naging tapat sa pagiging saksi ng ating Panginoon. Kaya yung Panginoon po, saan niya po patuloy na pinapaliwanagan yung ating mga isip sa ating pagdiriwang ng Eucharistia, na kahit tayo makagawa ng mga pagkakamali, ayaw niyang itaboy tayo. Patuloy tayong tinatawag na pumunta sa Kanya linggo-linggo upang makinig ng Kanyang salita para tayo ay maliwanagan sa ating mga buhay, para tayo ay makalakad at malaman natin yung tamang direksyon. Naririto po yung pagpapaliwanag ng Panginoon. Kaya't ang una ko pong imbitasyon, wag nawa tayong sumuko at wag tayong magsawa na paulit-ulit na lumapit sa Panginoon at buksan yung ating mga isipan para patuloy niya tayong mapaliwanagan, lalo na sa kabila at sa gitna ng mga pagsubok at problemang dumadating sa ating mga buhay. Hayaan natin na ang salita at pakikisalo ng ating Panginoon magbigay ng liwanag sa ating mga buhay. At ano pa po yung pangalawang mahalagang ginawa ng Panginoon para mapatunayan na siya ay tunay na buhay? Pinakita niya yung kanyang mga sugat, pinahawakan sa kanyang mga alagad. Pinakita at pinahawakan. Ano pong pinapaalala sa atin ng tagpong iyon? Na yung ating Panginoon patuloy na nagpapakita at patuloy na nagpapahawak sa atin para tayo ay may makapitan sa mga panahon na tayo ay naguguluhan at nawawala sa ating pananampalataya. At saan natin siya nahawakan? Kapag tayo ay tumatanggap sa Kanya sa banal na Eucharistia. Yung Panginoon, hinahayaan niya na yung kanyang buhay ay mapunta sa ating mga kamay at mapasok sa ating mga puso at kalooban upang siya ay magdala ng kapanatagan sa ating mga kalooban, upang patuloy tayong magkaroon ng lakas para magpatuloy sa pagiging saksi
ng ating pananampalataya sa mundong ito. Kung titingnan po natin, yung dalawang ginawa ng Panginoon, dalawang ginagawa niya pa rin magpasa hanggang ngayon upang patuloy tayong samahan, upang patuloy tayong tulungan, at upang tayo'y gabayan habang tayo ay naglalakbay mula sa buhay na ito patungo sa buhay na walang hanggan. Dahil ang nais ng Diyos, tayo ay makatawid ng matiwasay mula dito patungo sa buhay na walang hanggan. Nais po ba nating makatawid? Amen. Ayaw niyo na po. Yun po yung paraan. Ito po ang paraan. Huwag nating pagsasawaan at huwag nating tatakbuhan, lalo na ang Eucharistia. Meron po minsan akong nabasa, may tanong po ang isang tao, sabi po niya, ano ba ang pinakamahalaga? Yung destinasyon o yung paglalakbay? The destination or the journey? At ang sagot sa kanya, nung kanyang tinanong, ang mahalaga ay ang ating mga kasama. The company that we have. Sasabihin ko po sa inyo, mahalaga po ang lahat ng iyon. Mahalaga na maging malinaw ang ating destinasyon, ang ating naisin sa buhay na ito na patutunguhan. Nawa ang bawat isa sa atin, pahalagahan ang destinasyon ng buhay na walang hanggan. Mahalaga ang destinasyon at mahalagang maging maliwanag ito. Napakahalaga rin ang paglalakbay ng journey dahil hindi natin mapapuntahan ang ating patutunguhan kung hindi tayo araw-araw naglalakbay patungo sa kabutihan at kaligtasan. At ang pinakamahalaga din, ikatlong mahalaga sa ating mga buhay ay yung ating mga kasama. Yung ating mga hinahayaan na maka-impluwensya sa ating mga buhay. Yung ating mga nakakasama araw-araw. Nawa ang pinakahayaan natin na samahan tayo habang tayo ay naglalakbay patungo sa ating patutunguhan ay walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Araw-araw gusto tayong samahan ng Panginoon. Araw-araw naririyan siya. Nawa araw-araw magbukas tayo ng ating mga buhay para tayo ay magabayan at matulungan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. At nawa, ito po yung hamon sa bawat isa sa atin, na yung ating mga buhay maging pagsama ng ating mahal na poong Jesus Nazareno din sa buhay ng iba. Yung inyong mga presensya, maging presensya ng ating Panginoon na sumasama, dumadamay at gumagabay para tayong lahat makapagtulungan na mapuntahan ang ating patutunguhan. Walang iba kundi ang kalangitan kung saan ang Diyos naghanda ng walang hanggang taanan para sa ating lahat. Ngayon pa lamang hanggang sa wakas ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga minamahal kong mga kapatid, dumulog tayo sa ating Ama. Gagawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon sa pagsasabi ng, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming bayan. Huwag nawa silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga isinasatabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga suliranin sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eucharistia, sapagkat ikaw ay napapasa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuluyan mo ang iyong kaharian, ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pa nating pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng aming mga kahilingan, maging matatag nawa kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatawa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan. Sa paging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang daan po upang makatawid tayo mula sa takot at gulo patungo sa kapayapaan ay yung ating patuloy na pagiging bukas sa pagbibigay ng liwanag ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita at yung ating pagtanggap sa Kanyang katawan sa Eucharistia. Kaya nawa, paulit-ulit at palagian natin siyang tanggapin sa ating isipan, sa ating puso at sa ating mga buhay upang tunay niya tayong masamahan at magabayan patungo sa ating patutunguhan na Kanyang inihanda sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukupo sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan at ay pagkamtinawa niya ng Kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makantambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.